gusto ko rin sabihin sa inyo na ang mga asawa ng politiko, hindi man lahat, okay? Ang mga asawa nila at ang kanilang mga anak po ay lumipad na sa iba't ibang bansa. Merong Canada, merong UK, merong Amerika. Actually, nakarating sa ating impormasyon, may isang politiko, right, na nasa, okay, may isang politiko na lumipad ilan ba? A week before pa a week ago, not before. A week ago na lumipad sa Canada at sinisecure na nila ang kanilang mga pamilya kung sakaling magkaroon ng gurguran sa ating bansa. Okay? Kailangan yung malaman yun at kailangan nating mapigilan itong impormasyon na nakarating sa atin. At I believe, mga kababayan, si Inday Sara bilang isang ina, napakabatang ina, no, sa parang lahat sa atin. Bilang isang ina ng ating bansang Pilipinas, she has to do something. Okay? At dun sa kanyang video, alam nyo na, windang talaga ako dun sa gurgur video ni Inday. Sobrang cute. Alam mo, sa totoo lang, alam to kahit na yung mga ano ni Inday, no, yung mga may admin yan, di ba, sa YouTube, sa Facebook. Never ever ko siyang tinatag. For the reason that ayoko naman magpaka-feeling sip-sip or nagpapapansin, 'di ba? Hindi naman ako nagpapa-cute sa kanya ever since, 'di ba? Pero tinag ko siya doon sa Gurgur video na yun kasi naaliw talaga ako. Sobrang cute ng delivery niya doon. Na sinasabi niya, "Mama," sabi nung tumatawag sa kanya, "Naon sa mang naitabo sa liog nimo?" Sabi gano'n. "Ha?" Sabi niya, "Ito," sabi niya, gusto nila akong igurgur. Ang cute. Sobrang cute. So, siguro, hindi ko alam kung nanonood ba si Inday sa atin o galing ba yan kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte din ang unang gumamit ng gurgur. At Bisaya naman kasi yan, yung salitang gurgur. Gulguliog ba? Diba? Sa atua. So, Bisaya naman yan. So, siguro ginagamit din niya yung word na yan, diba? But ganun pa man, gusto kong pag-usapan yung tungkol sa liig niya. Okay? Gusto sa liig niya. Kasi, pag-usapan muna natin, kasi mini-misinterpret ng mga mahina ang kokote. Okay? Na-misinterpret nila yung sinabi ni Inday na gusto nilang kong igorgor pero hindi sila nagwagi. Alright? Kaya nga sabi ko, Maharlika malakas word gorgor, haha, sabi ni Macy. Hindi sila nagwagi, nagurgurin siya. Okay? Ang gurgur kasi malalim, malawak po ang ibig sabihin yan. Pwedeng ginurgur yung signal natin. Ginurgur yung Facebook natin. 'Di ba? Ginurgur tayo sa trabaho. So ito naman yung mga syonga bells. Ito mga syonga bells na mga kampo ni Bangag. I mean, nililiteral nila na parang may narababasa ko na, abogado ka pala o mayroon palang gustong gumurgur sa'yo. 'Di ba? Na nililiteral nila talagang na ganon. Do you think makakalapit yung mga jijimonyo sa liig ni Inday at maging ganon? 'Di ba? Alam niyo kung taga-mana kayo sa bangag niyong presidente eh. At saka kay Bartek. Okay, nagjo-joke lang si Inday. Tignan niyo yung cute-cute niya, nagjo-joke lang ang ating palangga. Hindi ibig sabihin na talaga may tumusok sa kanya. Hello? Kung may tumusok sa kanya, baka tsugi na ngayon. Kasi kung ako man, hawakan mo yung liog ko. Gagamitin ko lang yung kuko ko. Kuko ko, magugurgur kita ng bonggang-bongga. Right? So ngayon, yun. Kayo mga ngagba kayo at mga syonga bells, kailangan nyo ng kailangan nyo itigil nyo yung pagpupulburon nyo na nagmamana kayo kay Bangag. Si cute daw talaga, sabi ni Anago. So, ang interpretation dyan, mga kababayan, matagal na tinataksilan, tinatraidor, o ginugurgur ni Bangag ng kanyang asawang si Bartek, si Tambaluslos,
si Inday, ang mga Duterte, at tayong mga vloggers na sumusuporta sa tamang landas. Matagal na nilang ginugurgur si Inday. Nung pag-upo pa lang ni Kuting, ginugurgur na nila. Okay? So yan ang totoong kwento. Kaya sabi ni Inday, hindi sila nagwagi. Actually, a few hours ago, may interview siya with SMNI, I think sa Office of the Vice President. Parang may event sila. I don't know. Anong event yon? Matagal nang gustong gurgurin ni Bangag at ni Lisa. Si Lisa Tanas, noon palang campaign, ginugurgur niya na si Inday. Sinisira niya na, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. So, yung sinasabi ni Inday doon, hindi sila nagwagi. Oh, kayo naman ang hina nyo ng kukote nyo, hindi kayo makakuha ng joke, kayo mga Bangag supporter. Right? So, may nagtanong nga dun sa kanina sa event. Anong event yon? No, it's not LGBTQ. Parang office sa opisina nakita ko, Office of the Vice President. Na tinanong siya kung ano daw ba sino daw ba yung gumurgur sa kanya. Ang sabi ni Inday, lahat sila. Very safe answer. Sino yung lahat sila? Eh di nga yung bangag yung yung mga smuggler, yung mga kidnapper, sila yon. It was LGBTQ. Okay? All right. Okay na na BBM. Oh, nagmura na si Palangga. Oh, yan, mga kababayan. Well, you know what? Actually kayo mga Ilocano at saka kayo mga Waray, 'di ba? Nagki-claim sila pag pumunta sila sa waray-waray daw sila. Pag pumunta sa Ilocos, sila daw ay mga okay na, mga Ilocano daw sila. Mga Marcos, 'di ba? Hindi naman sila talagang hindi naman talaga silang hindi sila Ilocano. You know why? Nagsasalita ba ng Ilocano si Kuting? Ang mga ang mga sinasalta lang yung mga one-liner. Oh, 'di ba? Ano 'yun? Naimbag na rabii, mga ganun lang. Mga one-liner, parang okay na nam Kuting. Oh, pag pumunta naman sa waray-waray, ganun din one-liner. Hindi nila minamahal ang mga, yung ini-embrace, yung pagiging Ilocano, ini-embrace ang pagiging waray. Kasi very British nga, di ba? Sabi ni Lisa Tanas ang kanyang mga anak na mga supot. Sorry, hindi ko nakita. Inuhulaan ko lang. Yung anak ko ng mga supot, very British daw, lalo na yung si Sandra. Okay.